1906, nang unang ilatag ang pundasyon para sa pagtatatag ng isang ospital dito sa Maynila. At ayon sa kanilang paunang layunin, bukas ito para sa lahat, kahit anong kulay, lahi, relihiyon o politikal na paninindigan. Kung ganun nga ang kaso, bukas rin ba ang mga pinto nila sa mga ibang nilalang? Sir Enay, buksan ang mga mata. Talasan ng pandinig. Lawakan ang isip. Ang mundo, nababala, ang misteryo. Bukod sa panggagamot, ang ospital na ito ay isa rin educational institution. Kaya nga naging sikat ang isang classroom dito at naging kontrobersyal. Dahil bukod sa mga araling medikal, namulat na rin ang mga estudyante dito ukol sa mga bagay na paranormal. Mahigit 100 taong nang nakatirik ang gusaling ito. Isa itong paaralan at ospital na nagbibigay ng tulong medikal sa mga taong nangangailangan nito. Ngunit hindi lahat ng may sakit na pumapasok dito ay gumagaling. Kung minsan, ito na ang kanilang nagiging huling hantungan. Ayon sa dating estudyanteng si Tina, di mabilang na kwento ng kababalaghan ng mga narinig niya dito. Ang dami namin experience, iba-ibang klase. Dun sa room, sa CR, tapos minsan dun sa mga hallway. Dating ward talaga yon yung room namin. So, baka yung iba, mga dating patient din ng building na to or ng hospital na to, na dito na namatay, kaya dito na rin sila nagmumulto. Habang nag-break time sila doon sa loob ng room namin, dito sa building na to, meron nakita siya na paanong bata na sunog. Kitang-kita niya daw, tinitigan niya pa yung paa kasi hindi siya makapaniwala na nakakita siya ng sunog na paa ng bata. Bukod sa mga kaluluwa, may mga elemento rin daw na tila nagpapabibos sa klase nila. Ano na nga ang tawag sa proseso ng pagpapatigil ng dugo sa sugat? Anyone here? Hemostasis. Sino yun? Tama. Sino ang sumagot nun? Ikaw ba? Narinig niyo, di ba? May nagsalita kanina, right? Tapos, binaliwala namin yun. Meron isa sa mga classmate ko na hinawakan siya sa balikat tsaka sa ulo. Ang mga residenteng kaluluwa at elemento hindi lang daw basta-basta nagpaparamdam. Umi-extra read daw ito sa mga litrato. Paniwala ni Richard Companiano, isang dating estudyante na bukas umano ang third eye. Elemental lang, ganun.
sa atin, ng lugar na yun. Na-istorbo siguro. Kaya nagparamdam. Sa video naman na ito, nakuha ng isang bantay ng pasyente noong December 2009. Tila may batang babae raw na tumawid sa harap ng kamera. Naganap daw ito habang may Christmas program malapit sa pedia ward ng ospital. Sabi nung doktor na dati niya daw patient yun, yung batang yun, na namatay sa dengue 3 days ago. Nakita niya pa yung short na pink, tsaka yung pinakasuot ng bata, kung ano yung lumabas dun sa video. Para kay Richard, espiritu nga ang tumawid, ngunit hindi ng isang batang kamamatay lang sa dengue. More like parang doppelganger. Ginagamit niya lang yung spirit ng bata. O yung hitsura ng bata, rather. Para makakalkal lang ng mga isipan ng mga tao. Para lang mapag-usapan, ganun. Meron nag-attract sa kanila rito. Mga strong emotions. Takot. Lungkot. Galit. Mga negative emotions na pwede nilang magamit para paglaruan yung isip ng tao.